Focus tayo dun sa word na never be lacking in zeal. Kasi alam nyo po, noong first century sa Rome, yung zeal, yung pagiging masigasig, yung zealousness was a quality people understood well. Noong unang panahon ng first century, pag sinabing zealous, pag sinabing ikaw ay zealous person, naiintindihan ng lahat po yan. For example, yung mga soldiers, di ba? Yung mga army nung panahon ng first century Rome, yung mga army, they were zealous for patriot sila. Pag sinabing zealous, they were zealous for their tawag natin dito, for their country. Talagang hindi sila papayag na ang kanilang bansa ay apihin, yurakan, tapakan. Yung mga Roman soldier, lalaban sila ng patayan. Kung alam niyo po yung kwento nung first century sa pamumuno po ni Pompey, kilala niyo si Pompey? Yan, nung first century si Pompey po, habang siya po ay namumuno, ay merong isang nasa history ito, pwede nyo namang i-search. Merong isa pong bulkan na sumabog during that time. Ang pangalan ng bulkan ay Mount Vesuvius. Ngayon, nung sumabog po yung Mount Vesuvius, dito po sa Rome, nilamon po ng lava ang buong kapatagan. Kaya pag nag-research po kayo, ang dami ngayong mga artifacts, ang dami mga na-fossilize na mga na-fossilize na mga tao na pinaniniwalaan na galing doon sa pagsabog ng Mount Vesuvius. At ang marami po sa mga iyon na nakuha ay mga sundalo ni Pompey sa Roma. Tingnan niyo po yan. Yung iba sa kanila nakuha na nakaganyan. Yung iba nakuha nakasalot, nakaganyan. Yung iba naman nakadraw sa kanilang sword. Pero sila po ay nabalot ng lava. Ngayon, humanga yung mga nakakuhang mga tawag diyan, mga geologists. Anong klase ng zealousness ang ipinakita ng mga tao na ito? Pansinin niyo yan. Kasi ibig sabihin, habang rumaragasa ang nagbabagang putik, yung lava, they never moved from their post. Hindi sila umalis doon. Nakaganyan lang sila. Binantayan nila, tumayo sila roon bilang, kasi sabi ng mga sundalo, kapag inano ka dyan, dineploy ka dyan, hindi ka pwedeng umalis doon hanggat hindi pa oras. Ganon po sila kazilos. Kaya sabi ko nga po, in first century Rome, sa Roma, yung zealousness, ay yan po ang maiintindihan ng mga tao ng higit. Yung mga manglalaro nila nung panahon, kaya nga si Paul ginagamit po yung mga athlete, 'di ba? Ginagamit ni Paul yung illustration ng pagiging manlalaro. Kasi during the time of first century Rome, yung mga athlete po, napaka-zealous nila pagdating sa victory. Hindi sila papayag na hindi nila makuha o maangkin ang tagumpay. Ganyan po sila nung araw. Ganon po talaga sila ka-zealous. Kaya pag sinabing zealousness, nung first century, naiintindihan ng lahat yan. Mauunawaan po ng lahat yan. Amen? Kaya lang, yung kanila pong zealousness, tandaan po natin, always tied up to something that is temporary. Yun ang problema doon. Kaya alam niyo mga kapatid, no matter how zealous we are, in this life, tandaan po natin, everything is temporal. Lahat ng bagay sa mundo na ito ay pangsamantala po lamang. Di ba? Ay kahit naman ikaw sundalo, inaalay mo ang buhay mo para sa bayan, you are a zealous, you are a patriot. Lahat ginawa mo para maprotektahan ang bansang Pilipinas. At the end of the day, mamamatay kang bayani, kaya lang kung hindi ka ligtas bilang sundalo, dito ka lamang po kinilala sa lupang ito. Yun ang alam niyo po ako nga, dahil mahilig akong mag-observe sa mga paligid, lalo sa mga tao. Pag ako po nagpupunta sa mga sementeryo, one time may nakita po ako na doon sa kanyang, lapida, may nakadrawing na baril na nakatusok sa lupa, tapos may sombrero doon sa baril, sa bat, na nakaganyan. Sabi ko, sundalo to. Kasi yun ang yun ang drawing, sundalo to. Ngayon, iniisip kong maigi, sabi ko, ano kaya ang taong ito? Nag-serve sa bayan, nagpakahirap para ipagtanggol ang mga Pilipino, 'di ba? Para sa mga, sabihin natin sa mga terorista. Pero pansinin mo, nung mamatay siya, ang tanong ko, nasaan kaya ang kaluluwa ng tao na ito? Kaya sad to say, nung first century Rome, sabihin nga nating they were all zealous. Yung zealousness is something they can understood well, yung word na zealousness. But sabi nga po natin, yung zealousness nila is always tied up into something that is temporary. Hindi pang walang hanggan. But not with us, believer. Tayo po mga mananampalataya, ang zealousness na ating ipinapakita sa Lord, sa ating ministry, sa ating family, sa atin pong lahat ng ginagawa natin, basta ikaw ay mananampalataya, yung zealousness po na yan will last for eternity. Yun ang kaibahan natin.
Kaya nga po, it is really necessary for a people to know the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lamang po ang nagbibigay ng lahat ng kasiguraduhan sa lahat ng bagay na ginagawa po natin sa buhay na ito. Kaya nga po ang lagi pong labanan po dito sa lupa, hindi po kayamanan, hindi po pera, hindi kalusugan. Kasi hindi tayo pare-parehas eh. Do you believe that, mga kapatid? Merong malakas, merong mahina. Diba? Merong mayaman, merong mahirap. Merong maganda, merong ang sabi ng iba, hindi maganda. Pero actually sa Bible, lahat ng tao maganda. Diba? Depende na yan sa katabi, sabi ko nga. Pero ang totoo po, lahat po tayo ay maganda. Diba? Psalms 114, we are all fearfully and wonderfully made by God. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Equally blessed, diba? By the beauty of God's creation. Lahat po tayo ay nilikha ng ating Panginoon.